And we have to admit, we have to realize that we cannot do it on our own. And this is the reality. Kung tayo ay isang Kristiyano na still we rely on our own resources, wala po tayong pinag-iba doon sa mga ordinaryong tao na nag-New Year's resolution. Na pagdating ng na to, mangangako ko ganito gagawin ko pero hindi rin mangyayari. So you will really end up being frustrated, you will end up being discouraged because hindi po natin naintindihan, hindi po natin natututunan yung tamang paraan paano po talaga tayo magtatagumpay sa ating struggle towards obeying God. So, dito natin makikita yung ating need na talagang ma-realize natin. And yun din po yung na-realize ni Paul dito. Later on, makikita natin na on our own, hindi po natin ito mapagtatagumpayan. Just to share with you, I believe I have shared already in my past messages. Even I, meron akong mga struggle din sa sin in the past. Na ang ginagawa ko po noon, dahil ako ay naging struggle ko po doon ay yung gusto ko talagang patunayan sa sarili ko na kaya ko na mapagtagumpayan yun. Kaya ko malampasan yun. So, ang ginagawa ko talaga, I'm finding ways in my own wisdom, in my own strength, in my self-will. Sabi ko, magagawa ko to, malalampasan ko to. Pero I always end up frustrating myself, failing many times, kasi nga, nare-realize ko rin na talagang bumibigay din ako doon sa struggle na yun. So, Kristiyano na rin po ako, ganun pa rin ang nangyari sa akin. So, talagang, kasi ako masasabi ko, I consider myself, bago po ako nakakilala sa Panginoon, na one of those yung quote-and-quote na mga self-righteous o yung mga good guys, ika nga. Pero alam naman po natin sa Biblia, wala naman talagang righteous. And then, I realized that nung nakilala ko ang ating Panginoon. Pero hindi po naging madali sa akin yung transition na yun. Kasi akala ko noon, living my life apart from Christ, naging mabuting tao naman ako eh. Gumagawa ako ng mabuti, hindi ako nagagrabyado ng tao, nagsisimba ako, masunurin ako sa magulang ko. Pero hindi ko na-realize na hindi po sumasapat yun. Because, of course, nagagawa ko yun, but still, I struggle in sin. So, when I'm faced with sin, yun po ang aking weakness. Kapag ako'y gumaharap sa kasalanan. Kasi ginagawa ko in the past, iwas lang ako ng iwas. So, then I find myself na having victory by merely avoiding sin. But what God has led me is to talagang He immersed me doon sa struggle na yun. At talagang nahirapan ako. And noong una, sabi ko, kaya ko to. Diba? Pero then, I realized, hindi ko pala kaya. So, pero ang ginawa ko nga po noon, tulad nga po ng shinare ko, na pinarealize po sa akin ng Panginoon, na i-share ko sa inyo later on din, which is yung natutunan ko rin dito sa sinasabi ni Pablo. So, going back sa ating binabasa, 'di ba, yung pagdating sa verse 17, sabi nga, as it is no longer I myself who do it, but it is sin living in me. Sa totoo naman talaga, nung tayo ay nakakilala po sa Panginoon, yung tinatawag na sinful nature is still dwells within us. Kasi nga, yun yung works of the flesh na tinatawag. Because we still live in the flesh. Tayo ay nung kumilala sa Panginoon, we are justified, we were sanctified, or patuloy tayong sinasanctify ng Panginoon. Ibig sabihin, nililinis po tayo ng Panginoon araw-araw. Bakit? Kasi nga, hindi pa ho tayo nagtatransition doon sa ating katawan na pag tayo naging Kristiyan, automatic wala na po yung sabihin natin yung kasalanan sa atin. Kaya nga, pero ito yung pangako sa atin ng Panginoon. Sa kanyang pagbabalik, our bodies will be changed into a glorified body, wherein, pag nangyari po yun, yung tinatawag yung from the power of sin, ay talagang totally mawawala na po sa atin ito. Amen? So, kaya nga, habang tayo ay nandito sa mundong ito, we will still face yung sinful nature na yon bilang mananampalataya. Don't let us be led by the wrong idea na hindi na po tayo mag-struggle sa sin. Tayo bilang mananampalataya, we will still face sin. Ito nga, pwede nga, dati hindi mo siya kinakaharap in the past. Pero in your Christian walk,
pwede na magkakaroon ka ng mga panibagong struggle mo na na-realize mo, hindi mo naman talaga siya kinakaharap before, pero ngayon, na-enslave ka sa isang bagay na tinatawag natin ng sinful nature. So, kaya nga, habang tayo lumalakad sa Panginoon, patuloy po tayong nililinis ng Panginoon. Sabi nga sa verse 18, no, "For I know that good itself does not dwell in me, that is in my sinful nature." Kaya nga tayo bilang tao, meron tayong sinful nature na, sabi nga yung sinful nature na yun, o works of the flesh, wala talagang buti ito na ituturo sa atin. Pag sinabi mong sinful nature, hindi ito pinag-uusapan yung acts, mga every act of sin na ginagawa natin, kundi ito yung sabi nga likas sa atin. No? Na pag sinabi mong likas sa iyo, talagang kusa ito, wala kang ka-effort, lalabas ito sa iyo. Diba? Kaya nga halimbawa, pagka ikaw ay na-trigger ng galit, so ang bilis mong magalit talaga. Yun yung nagiging response mo. Pag ikaw halimbawa, na-delay yung isang bagay, ang nagiging innate nature mo is mainip. Diba? Yun yung tinatawag natin yung sinful nature na yung natural sa atin na talagang we will react on it because of that is yung who we were na bago natin makilala ang Panginoon. Pero sabi ko nga, kahit na tayo ay nakakilala sa Panginoon, nandun pa din yun. Pero ang good news po sa atin bilang mananampalataya ngayon sa Panginoon, we have the nature of God that dwells in us. Amen? At sinasabi nga na yung nature na yun, yung second nature, which is the spiritual nature of us, na galing sa Panginoon, is more powerful than the sinful nature. Kaya nga masabi rito na itong dalawang nature na to, naglalaban ito sa ating mga sarili. No, kaya nga mapapansin mo yung pag ngayon bilang mananampalataya ka, talagang magdadalawang isip ka gumawa ng isang bagay na pagkakamali. Bakit? Kasi sasabihan ka, paaalalahanan ka ng banal na Espiritu na namumuhay sa iyo. Ikaw ngayon, na dati na alipin sa kasalanan, alipin sa sariling laman, nagpapasya ka araw-araw, bawat minuto, bawat segundo, bawat pagkakataon sa buhay natin, kung ano ba yung ating papakinggan, yung ating udyok ng laman o yung udyok ng banal na Espiritu sa atin. Sa ating mga pag-aaral sa nakaraan, ang sinasabi dito ay dapat ang ating pagpili ay yung udyok ng banal na Espiritu. Dahil when we abide in the flesh, when we submit ourselves to God through the dwelling or to the leading of the Holy Spirit, we are avoiding sin in the process. So, yun yung sinasabi nito. Kaya nga pag nag-focus po tayo sa banal na Espiritu, sa kanyang udyok sa atin, in the process, na pagtatagumpayan po natin yung sinful nature na tinatawag. Namamatay po sa atin yung sinful nature na yon. At mas nagtatagumpay po ang ating yung spiritual nature which is galing po sa ating Panginoon. Sabi patuloy sa verse 18, "For I have the desire to do what is good, but I cannot carry it out." Diba? Yun yung struggle ni Paul na nagiging struggle din natin. Diba? Kasi nga, lalo na kung ito ay nakasanayan natin, kung ito ay yung kumbaga yung naging matagal na panahon, for example, mga bisyo, nakasanayan natin, no? Talagang hirap po nun. Sabi nga, may kataga na bad habits are hard to break. Meron pong talagang struggle na bawat isa po sa atin ay nararanasan ito. Now, if we read sa verse 19, sabi rito, "For I do not do the good I want to do, but the evil I do not want to do, this I keep on doing." So, patuloy niya sinasabi niya, no, yung gusto niyang gawin, hindi niya magawa, pero yung ayaw niyang gawin, yung masamang ayaw niyang gawin, yun yung patuloy niya nagagawa. And again, kanina ko pa na-emphasize ito, these are realities na even Christians face every day. No, ang masama nga nito, dahil nga nag-i-struggle tayo dito, ang nangyayari is, hindi na tayo, yung ibang Kristiyano, they gave up serving God. They gave up yung tumitigil sila sa kanilang walk sa ating Panginoon. Kasi nga, na-frustrate sila, na-disappoint sila, kasi sinasabi nga nila, dahil total, hindi naman talaga, ang hirap maging Kristiyano, no? Ang daling maging Kristiyano, pero ang hirap magpaka-Kristiyano. So, ang ginagawa nila, lumalayo na lang sa church. So, pero sa totoo lang, ang desire nga ng Panginoon sa atin, ang dapat natin isuko, yung ating mga kasalanan.
hindi po siya yung ating bibitiwan. No? So, pero ito yung reality, yung mga kinakarap na maraming Kristiyano. Kaya marami tinatawag na yung mga Christian din na nagbabackslide kung tawagin na when they fall into sin, nahiya po silang bumalik sa Panginoon. Because they thought, hindi na sila makakabalik sa Panginoon. They thought na galit ang Panginoon sa kanila. They thought na hindi na sila tatanggapin ng Panginoon. Pero sa totoo lang, kapatid, na yung ganyang pananaw sa atin, ay those are lies na ini-inject sa atin ng enemy para tayo ay talagang lumayo sa Panginoon, umiwas sa Panginoon. Pero tandaan mo, kapatid, yung struggle na nararanasan mo ay nararanasan ng bawat mananampalataya. Hindi ka nag-iisa dyan. Kaya nga, ang encouragement ko sa iyo is you continue to pasakop ka sa Diyos, patuloy kang lumakad sa iyong pagiging Kristiyano, at nang sa ganoon mapagtagumpayan mo yung iyong daily walk with Christ. No, sabi pa rito sa verse 20, now if I do what I do not want to do, it is no longer I who do it, but it is sin living in me that does it. Kaya nga sabi ni Paul, no, paliwanag niya rito, it is really because of that sinful nature that lives in us, that dwells in us, na talagang sabi nga, maglalaban pa rin yan talaga sa inner nature natin, no, sa ating inner being. No? Hindi talaga give up yan. Hindi yan susuko. Lalaban at lalaban yan. Talagang ipagsisiksikan niya ang sarili niya sa'yo at sabihin niya, ako ang yung sundin. Huwag yung banal na spirito na kalaban ko. Diba? Napag-aralan natin yan sa Galatians na talagang they wrestle against each other. They're at war within each other. Kaya nga, if we satisfy the flesh, ang nangyayari dito, na hindi po natin nasasatisfy ang spirit. And also, if we satisfy the spirit, we are not satisfying the flesh. So, ang pagpili po ay tunay na nasa atin. No? Sa verse 21, sabi doon, so I find this law at work, although I want to do good, evil is right there with me. Diba? So, makikita mo the two natures, yung dalawa ngayon na batas na ito na umiiral sa ating mga sarili, ay nag-i-struggle po sa atin. Sabi rito sa 22, for in my inner being, I delight in God's law. Sabi po ni Paul, hangad ko o sa ikabuturan na aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Pero sabi niya, pati pa rin ang masama ay malapit sa Kanya. Sa verse 23, but I see another law at work in me, waging war against the law of my mind, and making me a prisoner of the law of sin at work within me. So again, the struggle is real. The struggle is still among us. Sabi nga niya, kaya ito yung sabi ni Paul sa verse 24, what a wretched man I am, who will rescue me from this body that is subject to death. Pag ginagawa natin yung udyok nating laman, it leads to death. At kung ito yung patuloy pa rin natin ginagawa, ay talagang magdudulot ito ng kamatayan sa atin. Kung sa hanggang ngayon, in our struggle to sin, at we always give in to sin, talagang magdudulot ito ng kamatayan sa atin. Pero sabi nga ni Paul sa verse 25, salamat sa Diyos, thanks be to God, who delivers me through Jesus Christ, our Lord. Sabi nga niya sa Tagalog, wala nang iba pa kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. We can only be delivered from this struggle if we put our faith in our Lord Jesus Christ. Jesus will give us power to overcome our struggle to sin through the Holy Spirit. Sa totoo lang, kung sa pamamagitan natin, sa sarili natin lakas, sa sarili nating kagustuhan, hindi po tayo magtatagumpay para labanan ang sinful nature natin. Kasi nga, wala po tayong ibang panggagalingan ng kalakasan dahil yung kung sa sarili nating kakayahan, desisyon, hindi po natin magagawa ito. Pero salamat sa Panginoon, nung tinanggap natin si Jesus sa ating buhay, hindi po niya tayo iniiwan. At sabi nga sa kasulatan, ang banal na Espiritu ay nananahan na sa atin. The Holy Spirit, our bodies is already the temple of the Holy Spirit. That's why when the Holy Spirit dwells in us, now we can overcome sin because of our faith through Him. Ngayon, meron ka ng kakampi
para labanan, mapagtagumpayan ang udyok ng laman. Sabi sa Colossians chapter 1 verse 13 to 14, "For He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves, in whom we have redemption, the forgiveness of sin." Unang ginawa ng Panginoon sa atin, when we are still in the slavery of sin, when we still live in darkness, nung tayo patuloy pa rin namumuhay sa kasalanan, ang ginawa po ng Panginoon, siya po ay namatay para patawarin o mapatawad ang ating mga kasalanan. So that we are already free from the bondage of sin. Yung kasalanan natin na lahat ng kasalanan ng tao ay ibinuhos sa Kanya, tinanggap niya yung parusang yon, siya ay nagbuwis ng kanyang buhay, ng dugo, naghirap siya, at siya'y namatay para ikaw at ako ay maligtas doon sa kasalanan. Kaya nga, at mula noon, hindi lang tayo pinatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan. Tayo rin ay inalis pa doon mula sa kadiliman na yon, papunta sa Kanya. No? At so we are redeemed. Tayo po ay tinubos ng Panginoon mula sa kasalanan sa pagitan ng pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Sabi sa Galatians chapter 5 verse 1, "It is for freedom that Christ has set us free." Dahil sa kay Kristo, tayo ay Kanyang pinalaya sa ating mga kasalanan. Sabi doon, "Stand firm then and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery." Huwag na tayong paalipin muli sa kasalanan kung saan tayo nag-i-struggle. Kasi yun po ang nagiging problema natin. No? Nung tayo ay wala pa sa Panginoon, ang pumapasok pa sa isip natin, pag tayo lalo na nag-fail sa kasalanan, pag tayo ay gusto nating bumait, pero hindi natin magawa, at tayo bumabagsak, sinasabi natin, hindi mo talaga kaya yan, hindi ka magtatagumpay dyan. Ganyan ka na talaga, wala ka ng kapag-pag-asa, wala ka ng hindi mo na mababago ang buhay mo. Diba? Yan ang yung kapalaran mo. Pero yun nga yung sinasabi ng kapag tayo ay nabubuhay pa rin sa laman. Pero tayo ay nasa Panginoon na, tayo ngayon ay pinalaya ni Jesus. Kaya niya tayo pinatawad para palayain niya tayo sa ating mga kasalanan. Naalala niyo po yung kwento ko sa inyo tungkol doon sa rabbit na amin po inalagaan. Na tayo po ay parang kagaya no na kinalaga na ng Panginoon, tinanggal na, binuksan na yung kulungan para tayo ay makalaya at mamuhay na ayon sa mundo na nais ng Panginoon na galawan natin. Pero kumbaga wala na tayo doon sa slavery, wala na tayo doon sa yung struggle na yun na hindi na tayo makakaalis doon sa kasalanan yun. Dahil sa magitan natin Panginoon Kristo, sabi doon, huwag na tayo magpaalipin pamuli doon sa kasalanan yun. Yung sabi nga doon, "Do not let yourselves be burdened against a yoke of slavery." Kaya nga, meron na tayong freedom para hindi na tayo muli maalipin nun. Kung ito man ay bisyo, kung ano man yung nag-i-struggle mo ngayon, pinalaya ka na ng Panginoon dyan. Kung ito yung hiningi mo na ng tawad sa Panginoon, pinatawad na ng Panginoon lahat ng kasalanan mo. At ang nagagawin pa ng Panginoon sa'yo, doon sa mga yung mga struggle mo na yan, ikaw ay inalis na ng Panginoon dyan. Binibigyan ka na ng opsyon ng Panginoon na para hindi ka na mabuhay sa mga bagay na yan. Sabi sa John 8, verse 12, "When Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life." So, sinasabi ng Panginoon, kung sa Kanya ka lang titingin, kung siya lamang ang iyong titignan, siya lamang ang iyong susundin. Sabi doon, hindi ka na mamumuhay ayon sa kadiliman. Kung siya ang titignan mo, siya ang pipiliin mo, siya ang susundin mo, ay hindi mo na magagawa muli yung mga dati mo naging struggle. Balikan ko yung aking shinare kanina as my personal testimony. Nung time na yon, as I struggle in my sin, in my weakness, ay nakafocus ako doon sa kasalanan kung paano ko ito maayos, kung paano ko masosolve ito. Pero ang tinuro sa akin ng Panginoon, sabi niya sa akin, huwag mong harapin niya ang problema mo. Huwag mong harapin niya ang kasalanan yan. Ako ang harapin mo. Sabi ng Panginoon,
ituon mo yung iyong mata sa akin, ang aking kalooban, ang aking kabanalan, ang aking kabutihan, ang aking katwiran, dito ka mag-focus sa iyong buhay. Huwag mong titigan, huwag mong pag-aralan kung paano mo susolve yan. Because as you focus in me, sabi ng Panginoon, you will see yourself overcoming yung struggle mo sa kasalanan na yan. Kaya nga, yung isang analogy nito, ito yung kasalanan natin, ito ako dati, ito yung kasalanan, ito ako, nakaharap ako sa kasalanan. At ang ating Panginoon Kristo ay nandito. So, ang nangyayari, lumalakad ako sa Panginoon, sumusunod ako sa Panginoon, papalayo sa kasalanan, papunta sa Kanya. Pero habang nakafocus ako sa kasalanan, ako ay laging na-attract sa kasalanan. Pero sabi ng Panginoon sa akin, siya ang aking haharapin. Talikuran ko yung kasalanan at sa Kanya ako tumingin. At habang ako ay lumalakad papunta sa Kanya, hindi ko na namamalayan yung kasalanan na aking tinalikuran. At mas nakikita ko yung kabanalan ng ating Panginoon. At habang ako ay lumalapit sa Panginoon, lumalayo naman ako sa kasalanan. Ang problema kasi kapatid, pag tayo nakaharap sa kasalanan, lalo pa kung itong kasalanan na to ay gusto natin gawin. Itong kasalanan na to ay nakasanayan natin. Itong kasalanan na to ay talagang kinagiliwan natin ng mahabang panahon. Ang struggle mo rito ay manghihinayang ka. Nararanasan mo yung panghihinayang. Nararanasan mo yung, yung mga dati mong kasayahan nung ginagawa mo to, nung ikaw'y alipin pa nito. Pero pag tayo nasa Panginoon, mas hindi po tayo manghihinayang. At mas makakapag-focus po tayo sa ginagawa po ng Panginoon sa ating buhay at tuluyan mong maiwasan yun. And that is where I was able to overcome my struggle. When I focus myself sa Panginoon, when I focus myself on obeying God, reading His Word, praying, worshiping, attending the fellowship, and serving Him, nag-focus ako sa Kanya, lahat ng mga struggle ko, lahat ng mga dating na struggle ko, when I look back, sabi ko, hindi ko na siya, nawala na yung desire, nawala na yung urge, nawala na yung drive, yung attraction sa mga bagay niyon. Because I am more attracted to our Lord Jesus Christ. I am more attracted to obeying Him, following Him sa aking buhay. Kaya, yun yung kailangan natin gawin. At yun din yung gagawin ng Panginoon sa atin. As we see Him, as we look upon Him, yung light na yon, sabi niya, yung liwanag na yan, yan ang magbibigay gabay sa atin. Di ba nga, ang liwanag, pag tinapat mo yan sa dilim, ano mapapansin mo sa lugar na madilim? Ito ay nagliliwanag din. So kaya nga pag tayo nakatingin sa Panginoon, lahat ng hindi magaganda sa atin, pag i-expose niya po yan at pagliliwanagin niya ito sa atin. Kapag tayo po ay binigay natin ang ating buhay sa Panginoon, unti-unti niya pong ipapakita yung mga bagay na struggles natin, yung mga bagay na hindi tama sa ating buhay. At nais niya po itong isuko natin sa Kanya. No, wag